Handa na ba ang inyong mga puso para sa isang kwentong susubok sa tibay ng isang babae at sa hangganan ng kanyang pagtitiwala? May mga pag-ibig na akala natin ay kanlungan, ngunit sa isang iglap, maaari palang maging isang kulungang puno ng kasinungalingan. Sabi nila, ang pinakamatibay na puso ay iyong minsang nadurog at muling nabuo. Pero paano kung ang mismong kamay na dapat sana'y humuhulma sa'yo ang siya palang walang awang dumudurog dito? Samahan ninyo ako sa kwento ni Amihan at sabay-sabay nating tuklasin ang sagot. Iisang salita lang ang paulit-ulit na tumatakbo sa isip ni Amihan habang nakatitig siya sa maningning na screen ng telepono sa kanyang nanginginig na kamay. Paano? Ang hangin sa loob ng kanilang madilim na silid ay tila biglang kumapal, bumigat, at napakahirap langhapin. Sa kanyang tabi, mahimbing na natutulog si Dante, ang kanyang asawa, sa loob ng 15 taon. May marahang hilik na kumakawala sa mga labi nito. Ang parehong mga labi na ilang oras lang ang nakalipas ay bumigkas ng mga pinakamatatamis na salita ng pagmamahal para sa kanya. Ngunit ang mga salitang yon ay abo na ngayon. Sinunog ng mga larawan at mensaheng nakita niya. Sana ikaw na lang ang katabi ko ngayon. Mahal ko, miss na kita. Clara. Hindi lang yun ang mensahe. Marami pa. Mga palitan ng mga pangungumusta sa hating gabi, mga planong magkita ng palihim, mga biruang sila lang ang nakakaintindi. At ang pinakamasakit sa lahat, ang mga litrato. Si Dante at si Clara, ang kanyang sariling pinsan na magkayakap sa isang lugar na hindi pamilyar. May isang litrato kung saan hinahalikan ni Dante ang noo ni Clara. Isang kilos na dati ay para lamang sa kanya. Isang kilos na simbolo ng kanyang proteksyon at pagmamahal. Gumuho ang mundo ni Amihan. Dahan-dahan siyang tumayo mula sa kama. Bawat galaw ay maingat na tila siya'y gawa sa babasaging salamin na anumang oras ay maaring mabasag. Dinala niya ang telepono sa banyo. Isinara ang pinto ng walang tunog at sumandal dito. Doon, sa malamig na sahig ng banyo, niyakap niya ang kanyang mga tuhod at pinakawalan ang isang hikbing, walang boses. Kanina lang, ang lahat ay perpekto. Ang kanilang hardin ay napupuno ng maliliit na ilaw at halakhak ng mga kaibigan at pamilya. Ipinagdiriwang nila ang kanilang 15 anibersaryo ng kasal. Si Amihan, sa kanyang suot na simpleng puting bestida, ay parang isang reyna sa tabi ng kanyang hari. At si Dante, sa kanyang matikas na barong, ay hindi binitawan ang kanyang kamay. 15 taon. Simula ni Dante sa kanyang talumpati, habang nakatingin ng diretso sa mga mata ni Amihan. 15 taon na ang nakalipas mula nang ibigay sa akin ng Diyos ang pinakamagandang regalo, ang aking Amihan, ang aking ilaw ng tahanan. Sa bawat pagsubok, sa bawat tagumpay, ikaw ang aking naging lakas. Mahal na mahal kita, Ami, noon, ngayon, at magpakailanman. Nagpalakpakan ang lahat. Naluha si Amihan sa tuwa. Niyakap niya ang kanyang asawa, nilanghap ang pamilyar na amoy nito, at naniwalang siya na ang pinakamaswerteng babae sa buong mundo. Ngunit kahit sa gitna ng kasiyahang yon, may isang maliit na tinik na tumusok sa kanyang puso. Ang telepono ni Dante na nakapatong sa mesa ay ilang beses umilaw. Sa bawat pag-iilaw nito, bahagyang nagbabago ang nangiti sa mga labi ng kanyang asawa. Isang sulyap, isang mabilis na pagtipa sa ilalim ng mesa, at pagkatapos ay isang pilit na pagbabalik ng atensyon sa mga bisita. Hindi niya ito pinansin. Ayaw niyang sirain ang gabi. Lumapit sa kanya si Clara. May dalang isang baso ng juice. Ate Ami, congratulations po ulit. Sabi nito na may matamis na ngiti. Sana all, katulad ninyo ni Kuya Dante, hand couple goals talaga. Salamat, Clara. Sagot ni Amihan, tinanggap ang baso. Napansin niya ang kakaibang kislap sa mga mata ng kanyang pinsan, isang bagay na hindi niya mabasa.
Ngunit ipinagsawalang bahala niya ito. Si Clara ay pamilya. Lumaki ito na parang kapatid na niya. Ngayon, habang nakaupo sa sahig ng banyo, ang lahat ng maliliit na piraso ng palaisipan ay nabubuo. Ang mga madalas na overtime ni Dante sa opisina, ang biglaang pagyaman ni Clara na hindi naman katugma ng kanyang trabaho, ang mga lihim na tinginan at mga ngiting hindi niya maintindihan noon. Para siyang sinasakal ng sarili niyang mga alaala, ng bawat halik, bawat yakap, bawat mahal kita, na ngayon ay nababahiran na ng lason ng kasinungalingan. Ang sakit ay hindi lang kirot. Ito ay isang malawak na butas na biglang lumitaw sa kanyang dibdib, hinigop ang lahat ng kanyang kaligayahan at seguridad. Ang pinakamasakit ay ang katotohanang ang dalawang taong pinagkatiwalaan niya ng buong puso, ang kanyang asawa at ang kanyang itinuring na kapatid, ang siyang sabay na sumaksak sa kanya ng talikuran. Narinig niya ang mahinang kaluskos sa labas, sinundan ng mga yabag na papalapit sa pintuan ng banyo. Natigilan si amihan, pinigilan ang kanyang paghinga. Kumakatok si Dante. "Ami?" tanong nito. Ang boses ay garalgal pa dahil sa pagtulog. "Anong ginagawa mo dyan? Okay ka lang?" Ang simpleng tanong na yon ay parang isang sampal. Okay ka lang? Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang ibato ang telepono sa pinto. Gusto niyang sabihin ang lahat, ngunit walang salitang lumabas sa kanyang mga labi. Tanging ang bigat ng katotohanan ang nanatili, nakadagan sa kanyang pagkatao, nagbabantang durugin siya ng tuluyan. Bumukas ang pinto. Nakatayo roon si amihan. Hawak pa rin ang telepono ni Dante na tila isa itong sandata. Ang mga luha sa kanyang mga mata ay natuyo na. Pinalitan ng isang apoy na ngayon lang niya naramdaman sa buong buhay niya. Wala nang bakas ng malambing na asawang sumalubong sa mga bisita kanina. Ang nasa harapan ni Dante ay isang babaeng nasugatan. Isang babaeng humihingi ng kasagutan. Nakita ni Dante ang telepono sa kamay ni amihan at sa isang iglap, nawala ang pag-aalala sa mukha nito. Napalitan iyon ng pagkagulat pagkatapos ay ng inis. "Ano yan? Bakit hawak mo ang telepono ko?" Hindi sumagot si amihan. Itinaas niya lang ang telepono at ipinakita ang screen kung saan nakabukas ang kanilang usapan ni Clara. Nag-iba ang kulay ng mukha ni Dante. Sinubukan niyang abutin ang telepono, ngunit mabilis itong inilayo ni amihan. "Huwag!" mariin niyang sabi. Ang boses ay mababa at puno ng panganib. "Sagutin mo ako, Dante. Ano ang ibig sabihin nito?" "Wala yan." Mabilis na sagot ni Dante, umiiwas ng tingin. "Nagbibiruan lang kami ni Clara. Alam mo naman yon. Malapit kami sa isa't isa." "Ngunit biruan?" Halos matawa si amihan sa kapaitan. "Ang magsabing sana siya ang katabi mo ay biruan? Ang magpadala ng mga litratong magkayakap kayo ay biruan? Huwag mo akong gawing tanga, Dante." Binibigyan mo ng mali siya ang lahat. Tumaas na ang boses ni Dante. "Ang problema sa'yo, amihan, masyado kang emosyonal. Nag-i-imagine ka ng mga bagay-bagay. At isa pa, anong karapatan mong pakialaman ang personal kong gamit?" Ito na ang pagkakataon. Sinusubukan ni Dante na ibalik sa kanya ang sisi, ngunit hindi na siya ang dating amihan na basta na lang mananahimik at tatanggap. "May karapatan ako dahil asawa mo ako. May karapatan ako dahil ang babaeng kasama mo sa kalokohan mo ay ang pinsan ko na tinuring kong kapatid na pinatuloy natin sa sarili nating pamamahay." Doon na sumabog ang lahat. Nawala na ang maskara ng mabait at mapagmahal na asawa. Ang tumitig pabalik kay amihan ay isang estranghero, isang halimaw na may malamig at walang awang mga mata. "Tumigil ka," sabi ni Dante. Ang boses ay kalmado na, ngunit puno ng pagbabanta. Lumapit ito at marahas na hinawakan ang braso ni amihan. Napadaing siya sa sakit.
Huwag na huwag kang gagawa ng iskandalo. Isang salita mo lang sa labas tungkol dito, sisiguraduhin kong pagsisisihan mo. Bitiwan mo ako. Pilit na pumapalag si Amihan. Hindi mo alam kung anong kaya kong gawin. Pagpapatuloy ni Dante, lalong humihigpit ang hawak. Subukan mong sirain ang pangalan ko at sisirain ko ang buhay mo. Sa tingin mo, sino ang paniniwalaan ng mga tao? Ako, na isang respetadong negosyante? O ikaw, isang unstable na asawa na laging nagkukulong sa bahay at nag-iisip ng kung ano-ano? Natigilan si Amihan. Unstable. Ang salitang yon ay tumatak sa kanyang isipan na parang isang mainit na bakal. Kukunin ko sa iyo ang mga bata, bulong ni Dante, malapit sa kanyang tainga. Gagamitin ko ang lahat ng pera at impluwensya ko para ipakita sa korte na wala kang kakayahang mag-alaga sa kanila. Ipapamukha ko sa lahat na baliw ka at sa huli, mag-isa ka na lang. Walang pera, walang mga anak, walang maniniwala sa iyo. Binitiwan siya ni Dante ng biglaan na halos ikabuwal niya. Tumalikod ito at bumalik sa kama na parang walang nangyari. Habang si Amihan ay naiwang nakatayo roon, nanginginig sa galit at sa takot. Hindi ang panloloko ang pinakamasakit ngayon, kundi ang kalupitang kaya pala nitong ipakita. Ang taong pinangakuan niyang mamahalin habang buhay ay handa siyang durugin ng walang pag-aalinlangan. Kinabukasan, isang mabigat at nakakabinging katahimikan ang bumalot sa kanilang bahay. Nag-almusal sila na parang walang nangyari para sa mga bata, ngunit ang tensyon sa pagitan nilang mag-asawa ay halos hinihiwa ang hangin. Maya-maya, may nag-doorbell. Si Clara. Pumasok ito na may dalang isang basket ng prutas. Ang muka ay puno ng pekeng pag-aalala. Ate Ami, Kuya Dante, nadaan lang ako para kamustahin kayo. Galing ng party kagabi. Lumapit ito kay Amihan para yumakap. Nanigas si Amihan sa kinatatayuan niya. Naramdaman niya ang malamig na balat ni Clara, ang pabango nitong naiwan din sa damit ni Dante. Ate, okay ka lang ba? Tanong ni Clara. Humiwalay sa yakap at tinitigan siya. Parang namumutla ka. Sa likod ng mga nag-aalalang salita, nakita ni Amihan ang isang maliit na kislap sa mga mata nito. Isang kislap ng tagumpay, isang panunuya. Alam ni Clara kung anong nangyari. At nagagalak siya dito. Hindi na nakatiis si Amihan. Umalis ka na. Mahina niyang sabi. Po, ate? Sinabi kong umalis ka na sa bahay ko? Sigaw ni Amihan. Hindi na napigilan ang sarili. Nagtago si Clara sa likod ni Dante na parang isang natatakot na bata. Kuya, anong nangyayari kay ate? Umiling si Dante. Umarte na parang isang santong nagtitimpi. Pagpasensyahan mo na, Clara. Hindi maganda ang gising ng ate Ami mo ngayon. Nang makaalis na si Clara, hinarap ni Dante si Amihan na may ngisi sa labi. See? Yan ang sinasabi ko. Ikaw mismo ang nagpapatunay na hindi ka stable. Nang gabing iyon, habang mahimbing na ang tulog ng kanyang mga anak, pumasok si Amihan sa kanilang silid. Pinagmasdan niya ang mga inosenteng mukha ng dalawang anghel na siyang tanging lakas niya. Hindi niya hahayaang kunin sila ni Dante. Hindi niya hahayaang sirain sila ng kasinungalingan. Kailangan niyang lumaban. Ngunit paano? Siya ay isang simpleng may bahay lamang. Si Dante ay makapangyarihan. Bigla, may naalala siyang pangalan. Isang pangalan na nabanggit ng kanyang kaibigan noon sa isang usapan tungkol sa isang mahirap na kaso ng annulment. Isang law firm na kilala sa paghawak ng mga imposibleng kaso. Montenegro and Associates, isang maliit na sinag ng pag-asa ang sumilay sa kanyang puso. Kinuha niya ang kanyang pitaka at ang telepono na naglalaman ng mga ebidensya at dahan-dahang lumabas ng bahay. Ilang sandali pa, nakasakay na siya sa isang taxi. Tinatahak ang daan patungo sa sentro ng syudad. Sa labas ng bintana, tumambad sa kanya ang isang mataas,
at modernong gusali na salamin. Sa harapan nito ay isang malaking karatula na may nakaukit na mga salita. Montenegro and Sai Associates Law Firm. Humugot siya ng isang malalim na hininga. Ang puso niya'y kumakabog sa kaba at determinasyon. Tumingin siya sa kanyang refleksyon sa bintana ng taxi, isang babaeng pagod, takot at wasak. Ngunit sa likod ng lahat ng iyon, may bago siyang nakita, isang determinasyon. Kailangan kong maging matapang, bulong niya sa sarili habang pinipindot ang lock ng pinto para bumaba. Para sa mga anak ko. Ang loob ng Montenegro and Associates Law Firm ay eksakto kung ano ang inaasahan ni Amihan mula sa labas. Malamig, tahimik at nananaig ang isang aura ng kapangyarihan. Ang sahig ay gawa sa kumikinang na itim na marmol. Ang mga dingding ay pinalamutian ng mga abstract na painting at ang mga empleyadong dumaraan ay nakasuot ng mga mamahaling damit na may seryosong ekspresyon sa kanilang mga mukha. Pakiramdam ni Amihan ay hindi siya kabilang sa lugar na yon. Ang suot niyang simpleng blusa at pantalon ay tila sumisigaw na siya'y isang ordinaryong tao lamang na naligaw sa mundo ng mga pating. Pagkatapos ng halos 20 minutong paghihintay sa isang silid na gawa sa salamin, bumukas ang pinto. Isang babaeng sekretarya ang magalang na nagsabing, "Mrs. Salcedo, Attorney Montenegro will see you now." Tumayo si Amihan, ang mga kamay ay nanlalamig at ang puso ay kumakabog ng malakas. Pumasok siya sa isang malawak na opisina kung saan ang isang pader ay purong salamin na nagpapakita ng tanawin ng buong San Isidro City. Sa gitna ng lahat ng iyon, nakaupo sa isang malaking mesa na gawa sa mahogany si Elias Montenegro. Hindi ito tumayo para salubungin siya. Hindi rin ito tumingin sa kanya. Ang atensyon nito ay nakatuon sa mga papeles na binabasa nito na tila mas importante pa kaysa sa taong pumasok sa kanyang opisina. "Maupo ka," sabi nito. Ang boses ay malalim at walang emosyon. Naupo si Amihan sa silyang nasa harapan ng mesa, naramdaman ang pagiging maliit niya sa ilalim ng tingin o sa kawalan ng tingin ng abogado. Si Elias Montenegro ay isang lalaking nasa mga huling taon ng kanyang 30s. Matangos ang ilong, matalas ang panga, at ang kanyang buhok ay maayos na nakasandal. Ngunit ang pinakapansin-pansin ay ang kanyang mga mata. Nang sa wakas ay itinaas niya ang kanyang tingin, nakita ni Amihan ang isang pares ng matang matalino, ngunit malamig na parang yelo. Tila may isang pader na bakal na nakapalibot sa kanya na humaharang sa sinumang sumusubok na pumasok. Inilapag ni Amihan ang telepono ni Dante sa mesa. "Attorney, kailangan ko po ng tulong ninyo." Sinimulan niyang ikwento ang lahat. Ang perpektong pagsasama nila ni Dante, ang masayang anibersaryo, ang pagtuklas niya sa mga mensahe, ang pagtataksil ng kanyang asawa at ng kanyang pinsan. Habang nagsasalita siya, umaasa siyang makakita ng kahit kaunting simpatya sa mukha ng abogado. Ngunit wala. Ang ekspresyon nito ay nanatiling blangko. Ang mga mata ay nanatiling mapanuri. Nang matapos siya, kinuha ni Elias ang telepono at mabilis na tiningnan ang mga ebidensya. Pagkatapos ng ilang sandali, ibinalik niya ito sa mesa. "Mrs. Salcedo," sabi niya. Sa wakas ay tinitigan siya ng diretso. Araw-araw, may mga asawang pumupunta rito na may katulad na kwento. Pag-aaway, selos, panloloko. These are common marital problems. Pero hindi po ito basta selos lang, giit ni Amihan. Pinagtaksilan niya ako. "And you want to file for legal separation or annulment based on infidelity. We can do that." Malamig na tugon ni Elias. "But I have to be honest with you. Your husband is Dante Aguilar of Aguilar Innovations. He is a powerful man. He can afford the best lawyers. A messy public battle will only hurt your children." Itinukod nito ang kanyang mga siko sa mesa.
Emotions don't win cases, Mrs. Salcedo. Evidence does. At ang ebidensya mo, bagamat masakit para sa'yo, ay maaaring hindi sapat para sa isang mabilis at paborableng desisyon sa korte, lalo na kung ang kalaban ay si Dante Aguilar. Parang binuhusan ng malamig na tubig si amihan. Ang kaunting pag-asang dinala niya papasok sa opisinang yon ay unti-unting namamatay. Nagsimula siyang manghina. Ito ba ang katapusan? Ganoon na lang ba kadali para kay Dante na manalo? At pagkatapos, naalala niya ang pinakamalaking banta. Gusto niyang kunin ang mga anak ko. Sabi niya, ang boses ay nanginginig na. Sinabi niya na sisirain niya ako, na ipapalabas niyang baliw ako para walang maniwala sa akin. Doon, sa unang pagkakataon, nakita ni amihan ang isang bahagyang pagbabago sa mga mata ni Elias. Isang kislap ng interes? O baka naman imahinasyon niya lang. Threats are just words unless acted upon, sagot ng abogado. Unless you have proof. Wala. Sumabog na ang emosyon ni amihan. Ang luha na pinigilan niya kanina ay nagsimula ng bumagsak. Wala akong pruweba, maliban sa salita ko laban sa salita niya. Pero hindi lang ito tungkol sa emosyon, attorney. Tungkol ito sa mga anak ko at sa buhay na ninakaw sa akin. 15 taon ng buhay ko ang ibinigay ko sa kanya. Itinayo ko ang tahanang iyon. Pinalaki ko ang mga anak namin. Hindi ako papayag na basta na lang niya itong kukunin sa akin na parang basura. Tumayo si amihan, nanginginig sa matinding damdamin. Kung hindi ninyo ako kayang tulungan, sabihin ninyo, maghahanap ako ng iba, kahit sino. Lalaban ako, kahit mag-isa. Hindi ako susuko. Huminga ng malalim si amihan, pinunasan ang kanyang mga luha, at akmang tatalikod na para umalis. Sandali, sabi ni Elias, natigilan si amihan. Sa tingin mo ba, ang isang negosyanteng tulad ni Dante Aguilar ay basta na lang mag-iiwan ng mga financial records niya sa bahay? Tanong ni Elias. Ang tono ay nagbago na, mas seryoso at mausisa. Napaisip si amihan. Hindi ko po alam. Pero nitong mga nakaraang buwan, lagi siyang may binabanggit na isang malaking investment sa akin. Isang bagay na masyadong maganda para maging totoo. Nang tanungin ko kung ano, sinabi lang niya na huwag kong alalahanin na para raw yun sa kinabukasan namin. Pero may isang beses, nakita ko ang isang bank statement sa mesa niya. Isang malaking halaga ang inilipat sa isang kumpanyang hindi ko kilala. Ang pangalan ay Clara Estrella Holdings. Clara. Biglang tumahimik ang buong opisina. Tinitigan ni Elias si amihan ng matagal. Ang kanyang mga mata ay tila sinusuri ang bawat hibla ng kanyang pagkatao. Hindi na ito ang tingin ng isang abogadong walang pakialam, kundi tingin ng isang mangangasong nakakita ng kanyang bibiktimahin. Ang pader na bakal ay tila nagkaroon ng isang maliit na siwang. Tumayo si Elias, lumakad patungo sa bintanang salamin at tumanaw sa syudad. Pagkatapos ng ilang sandali, humarap siyang muli kay amihan. Okay, sabi niya. Ang boses ay matatag at desidido. I'll take your case. Bumuhos ang luhang dala ng ginhawa mula sa mga mata ni amihan. But on one condition. Pagpapatuloy ni Elias, itinaas ang isang daliri. You do exactly as I say. No more emotional outbursts. No more reckless decisions. Mula ngayon, ako ang mag-iisip para sa'yo. Magiging sundalo ka at ako ang iyong general. Maliwanag? Hindi makapagsalita si amihan. Tumango na lang siya habang mahigpit na hinawakan ang natitirang lakas at pag-asa sa kanyang puso. Pag-uwi ni amihan mula sa opisina ni Elias, ang kanyang tahanan ay hindi na ang dating kanlungan na kanyang kinagisnan. Ito ay naging isang labyrinth, isang magulong maze ng mga kasinungalingan kung saan siya, ang Minotaur, ay nakakulong kasama ng isang halimaw
na nag-aanyong kanyang asawa. Ang bawat sulok ay may anino. Ang bawat pinto ay may panganib. At siya ay kailangang maglakad sa loob nito nang may ngiti sa kanyang mga labi. Act normal, sabi ni Elias sa kanya bago siya umalis. Be the wife he expects you to be. Huwag mong ipahalata na may alam ka o may ginagawa kang iba. Ang pinakamalakas nating sandata sa ngayon ay ang kanyang kumpiyansa na kontrolado kanya. Bago siya umalis, iniabot sa kanya ni Elias ang isang bagay na mukhang ordinaryong ballpen. This is a high-fidelity audio recorder. Paliwanag ng abogado, ang mga mata ay seryoso. Keep it with you at all times, sa bulsa mo, sa bag mo. I-on mo lang kapag mag-uusap kayo tungkol sa mga bata, sa pera, o kay Clara. We need his own words to trap him. At amihan, dagdag nito, huwag kang matakot, nasa likod mo ako. Ang mga salitang yon ang naging baluti ni amihan. Kinagabihan, sa hapagkainan, pinilit ni amihan na maging ang asawang kilala ni Dante. Naghain siya ng paborito nitong sinigang. Ngumiti habang nagkukwento ang mga bata tungkol sa kanilang araw sa eskwela. At tinanong pa niya si Dante kung kumusta ang trabaho. Bawat ngiti ay isang pag-arte. Bawat malambing na salita ay isang kalkuladong galaw. Mukhang mas maganda na ang pakiramdam mo ngayon, mahal, sabi ni Dante, habang sinusubuan siya ng isang piraso ng karne. Isang kilos na dati nagpapakilig sa kanya, ngunit ngayoy nagdudulot ng pandidiri. Ngumiti lang si amihan. Napagod lang siguro ako kahapon. Sa ilalim ng mesa, ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakuyom sa ibabaw ng kanyang hita. Ang mga kuko ay bumaon sa kanyang palad. Sa loob ng kanyang bulsa, ang recording pen ay tahimik na nakikinig. Naniwala si Dante. O marahil, pinili niyang maniwala. Para sa kanya, ang banta niya ay sapat na para patahimikin ang sinumang babae. Ngumiti siya pabalik. Isang ngiti ng isang taong panalo, na lalong nagpatibay sa determinasyon ni amihan. Kailangan niyang magtagumpay. Ang tunay na pagsubok ay dumating kinabukasan. Tumawag ang kanyang matalik na kaibigang si Maricel. Ami, kumusta ka na? Bungad ni Maricel, ang boses ay puno ng pag-aalala. Nakausap ko si Dante kahapon. Nabanggit niya na medyo stressed ka raw lately na baka kailangan mo ng kausap. Nanlamig ang buong katawan ni amihan. Nagsimula na ang kampanya ni Dante para ipamukha sa lahat na siya ay unstable. Okay lang ako, Sel. Pagod lang talaga sa mga gawain. Pilit niyang pinasigla ang kanyang boses. Sigurado ka? Sabi ni Dante. Kung ano-ano raw ang iniisip mo, na baka may pinagdadaanan kang depression. Ami, kung may problema, nandito lang ako. Huwag kang mag-atubiling magsabi. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang isumbong ang lahat. Ngunit naalala niya ang bilin ni Elias. Huwag mong ipahalata. Salamat, Sel. Na-appreciate ko yan. Pero wala talaga. Alam mo naman ang asawa ko, minsan OA mag-alala. Sabi niya, kasabay ng isang pekeng tawa. Nang matapos ang tawag, napaupo si amihan sa sofa. Ramdam ang bigat ng pag-iisa. Ang taong dapat sana'y takbuhan niya ay kinakausap na rin ng kanyang kaaway. Unti-unti siyang kinukulong ni Dante sa isang selda kung saan ang rehas ay gawa sa mga salita at pagdududa ng ibang tao. Nang gabing iyon, sinabi ni Dante na mayroon siyang mahalagang late meeting sa opisina. Ito na ang pagkakataong hinihintay ni amihan. Alam niyang sa study room ni Dante, nakatago ang lahat ng mahahalagang dokumento nito. Naghintay siya hanggang sa makatulog na ang mga bata at ang mga kasambahay. Sa dilim ng gabi, dahan-dahan siyang naglakad patungo sa study. Bawat kaluskos ng sahig ay parang isang sigaw sa kanyang tainga. Ang puso niya ay dumadagundong sa kanyang dibdib. Nang buksan niya ang pinto, sinalubong siya ng amoy ng leather
at mamahaling pabango ni Dante. Ang silid ay madilim. Tanging ang liwanag mula sa buwan sa labas ang nagsisilbing ilaw. Agad niyang tinungo ang filing cabinet. Nakalock. Ngunit alam ni Amihan kung saan itinatago ni Dante ang duplicate na susi. Sa ilalim ng isang paperweight na hugis sa gila, nandoon nga ang susi. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang binubuksan ang cabinet. Mga folder na may iba't ibang label ang tumambad sa kanya. Aguilar Innovations, Investments, Personal. Binuksan niya ang folder na may label na Investments. Doon, nakita niya ang mga bank statement na nagpapatunay sa sinabi niya kay Elias. Malalaking halaga ang inililipat buwan-buwan sa Clara Estrella Holdings. Bukod doon, may mga resibo para sa mga alahas na hindi naman niya natanggap. Mga travel itinerary para sa 2 tao papunta sa mga lugar na hindi nila pinuntahan. Mabilis niyang inilabas ang kanyang telepono at kinunan ng litrato ang bawat pahina. Ang flash ng kamera ay tila isang kidlat sa kadiliman. Bawat litrato ay isang bala. Bawat ebidensya ay isang makawagi, ay isang hakbang papalapit sa kanyang kalayaan. Nang masiyahan na siya, maingat niyang isinara ang cabinet, ikinabit ang lock, at ibinalik ang susi sa ilalim ng paperweight. Walang bakas, perpekto. Nakahinga siya ng maluwag. Isang maliit na ngiti ng tagumpay ang sumilay sa kanyang mga labi. Akmang tatalikod na siya para lumabas nang biglang bumukas ang ilaw. Nanlaki ang mga mata ni Amihan. Nakatayo sa may pintuan si Dante. Nakakunot ang noo, hawak pa ang switch ng ilaw. Hindi ito nakapang-opisina. Nakapambahay lang ito. Hindi ito umalis. Nagkatinginan sila. Ang katahimikan ay nabasag lamang ng malakas na pagtibok ng puso ni Amihan. Ngumiti si Dante, isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. May hinahanap ka ba, mahal? Sa ika-27 palapag ng Montenegro Tower, ang opisina ni Elias Montenegro ay isang isla ng katahimikan sa gitna ng nagngangalit na syudad. 11:00 na ng gabi, ngunit ang mga ilaw sa kanyang palapag ay maliwanag pa rin. Dito, ang oras ay hindi sinusukat ng paglubog ng araw, kundi ng mga kasong kailangang mapanalunan. Nakatayo si Elias sa harap ng isang malaking glass board na sumasakop sa halos isang buong pader. Ang board ay puno ng mga pangalan, mga petsa, mga pangalan ng kumpanya, at mga linyang nagkokonekta sa bawat isa na parang isang komplikadong sapot ng gagamba. Sa gitna ng lahat ng ito ay 2 pangalan, Dante Aguilar at Amihan Salcedo. Hindi siya nagsinungaling. Bulong ni Elias sa sarili habang tinitingnan ang mga digital copy ng mga dokumentong ipinadala sa kanya ni Amihan kaninang madaling araw matapos itong makalusot sa alanganing sitwasyon nila ni Dante. Ang mga litrato, kahit malabo ang iba, ay malinaw na nagpapakita ng isang pattern. Isang pattern ng panloloko na higit pa sa simpleng pambababae. Ang Clara Estrella Holdings ay hindi isang lehitimong investment firm. Matapos ang mabilis na pagsisiyasat ng kanyang team, nalaman nilang ito ay isang shell company, isang kumpanyang umiiral lamang sa papel na itinatag sa isang maliit na isla na kilala bilang tax haven. At sino ang nag-iisang incorporator at may-ari? Walang iba kundi si Clara Del Mar, isang pinsan na may shell company kung saan inililipat ng asawa mo ang daan-daang libong piso kada buwan. Sabi ni Elias sa kanyang associate na si Leo, isang batang abogadong matalas ang isip. Ano sa tingin mo, Leo? Hindi ito simpleng affair, boss. Sagot ni Leo habang inaayos ang kanyang salamin. This is systematic embezzlement. Ginagamit ni Aguilar ang kumpanya niya para maglabas ng pera at ginagamit niya ang pinsan ng asawa niya para itago ito. Malinis ang plano. Kung hindi nahuli ni Mrs. Salcedo, walang makakaalam. Tumango si Elias, ngunit may isang bagay na hindi pa rin umaangkop sa isipan niya.
Masyadong malaki ang tiwala. Bakit si Clara? Bakit hindi isang professional na money launderer? Bakit ipapangalan ng kumpanya sa kanya? Isang pangalang napakadaling iugnay sa pamilya. Habang pinagmamasdan niya ang diagram sa board, isang pamilyar na pakiramdam ang gumapang sa kanyang dibdib. Isang pakiramdam na matagal na niyang ibinaon, ang imahe ng isang babaeng nakangiti, isang babaeng minahal niya, isang babaeng sumira sa kanya, ay biglang sumagi sa kanyang isipan, si Isabela. 5 taon na ang nakalipas, si Elias ay hindi ang abogadong kilala ng lahat ngayon. Siya ay mas masayahin, mas bukas, at handa nang magpakasal kay Isabela, isang kapwa-abogado na nagtatrabaho sa isang kilalang korporasyon. Akala niya ay nahanap na niya ang kanyang katapat. Ngunit isang araw, natuklasan niyang ginagamit ni Isabela ang kanilang relasyon para makakuha ng mga kompidensyal na impormasyon mula sa kanyang law firm na nagdulot ng pagkalugi sa isa sa kanilang pinakamalaking kliyente. Ang pagtataksil ay 2, sa puso at sa propesyon. Mula noon, ibinaon ni Elias ang kanyang sarili sa trabaho at isinara ang kanyang puso. Nagtayo siya ng isang pader na bakal sa paligid nito. "Boss, okay ka lang?" tanong ni Leo, napansin ang kanyang pagkatulala. Umiling si Elias, iwinaksi ang alaala. "I'm fine." Focus. Tiningnan niyang muli ang board. May kulang pa. Hindi lang ito tungkol sa pera para kay Dante. May iba pa. Ipinagpatuloy nila ang paghuhukay. Ipinatawag ni Elias ang kanyang pinakamagaling na forensic accountant. Habang lumalalim ang gabi, lumalabas ang mas maraming anino. Natuklasan nilang ang Aguilar Innovations ay kasalukuyang nasa gitna ng isang bidding para sa isang malaking proyekto ng gobyerno. At ang pinakamalaking katunggali nito ay isang kumpanyang tinatawag na Stark Dynamics. Stark Dynamics, inulit ni Elias ang pangalan. May kung anong pumitik sa kanyang alaala. "Boss," biglang sabi ni Leo, ang mga mata ay nanlalaki habang nakatingin sa kanyang laptop. "Tingnan mo to. Lahat ng mga shell companies may isang pattern ng fund transfers. Pagkatapos pumasok ng pera mula sa Aguilar Innovations papunta sa Clara Estrella Holdings, may maliliit na halaga na inililipat palabas papunta sa iba't ibang accounts. At lahat ng accounts na yon may connection sa mga opisyal na nasa bidding committee ng proyekto ng gobyerno. Bribery," sabi ni Elias. "Ginagamit nila ang ninakaw na pera para suhulan ng komite." "Pero hindi lang yan, boss," dagdag ni Leo. "Ang bosses ay halos pabulong na. Look at this. Ang General Counsel ng Stark Dynamics, ang hepe ng kanilang legal department." Ikinasa ni Leo ang laptop paharap kay Elias. Nakatitig pabalik sa kanya mula sa screen ang isang pamilyar na mukha. Isang mukha mula sa kanyang nakaraan. Si Isabela. Isang malamig na kuryente ang gumapang sa gulugod ni Elias. Nag-uugnay na ang lahat. Ang panloloko, ang pera, ang dating kasintahan, ang Stark Dynamics. Biglang bumukas ang pinto ng opisina at pumasok ang kanyang sekretarya. Hingal na hingal. "Sir Elias, sorry sa abala, pero may urgent na balita ang private investigator natin. Sinusundan niya si Clara Del Mar at hulaan niyo kung saan siya pumunta ngayong gabi." Tumingin si Elias sa kanyang sekretarya. Ang isip ay nagpoproseso ng lahat ng impormasyon. "Sa isang bar sa Makati," sabi ng sekretarya. "At ang kamiting niya ay ang CEO ng Stark Dynamics." Katahimikan. Napahawak si Elias sa kanyang sentido. Isang bihirang pagkakataon na nagpakita siya ng anumang emosyon maliban sa pagiging kalmado. Ito ay hindi na lang isang kaso ng pagtataksil sa kasal. Hindi na lang ito embezzlement o bribery. Ito ay isang malawak na corporate conspiracy. At si Amihan Salcedo, ang kanyang kliyente na akala niya ay isa lamang ordinaryong asawang biktima ng panloloko, ay nasa pinakasentro ng lahat ng ito. Siya ang susi. Kinuha ni Elias ang kanyang telepono at mabilis na tinawagan si Amihan
Hating gabi na. Ngunit kailangan niyang malaman. Nang sumagot si amihan, ang boses ay inaantok. Agad na nagsalita si Elias. Ang tono ay hindi na malamig, kundi puno ng madali ang pangangailangan. Amihan, I need you to stay calm, sabi niya. Sa unang pagkakataon ay tinawag niya ito sa unang pangalan. This is bigger than we thought. Much, much bigger. Sa kabilang linya, narinig niya ang mabilis na pagtibok ng puso ni amihan. At sa sarili niyang dibdib, naramdaman niya ang isang bagay na matagal na niyang hindi naramdaman. Ang bugso ng adrenaline, ang pananabik sa isang laban na hindi lang niya kailangang ipanalo para sa kanyang kliyente, kundi para na rin sa sarili niyang mga multo ng nakaraan. Ang mediation room sa family court ay maliit, walang bintana, at pinipigaan ng tensyon ang hangin sa loob. Para kay amihan, pakiramdam niya ay isa siyang kriminal na hahatulan, hindi isang biktima na humihingi ng katarungan. Sa isang panig ng mahabang mesang kahoy, naroon siya at si Elias Montenegro, na kalmado at propesyonal sa kanyang itim na suit. Sa kabilang panig, naroon si Dante, nakasuot ng mamahaling barong, at ang kanyang abogado, si Attorney Robles, isang matandang lalaki na may mapanuyang ngiti sa labi. Good morning everyone, sabi ng mediator. Isang babaeng may malumanay na boses na tila hindi tumatalab sa bigat ng sitwasyon. We are here today to see if we can come to an amicable settlement regarding the petition for legal separation and custody filed by Mrs. Salcedo. Amicable settlement? Agad na nagsalita si Attorney Robles, inilalatag ang isang makapal na folder sa mesa. Your Honor, I believe that is unlikely, given my client's primary concern, the mental and emotional stability of his wife and its potential harm to their children. Naramdaman ni amihan ang paninikip ng kanyang dibdib. Nagsisimula na. Ito na ang sinasabi ni Elias. Binuksan ni Attorney Robles ang folder at nagsimulang magsalita. Your Honor, we have here sworn statements from several close friends of the family, including Mrs. Salcedo's own best friend, Maricel Reyes. Tumingin siya kay amihan na may halong awa. They all attest to a pattern of erratic behavior, paranoia, and severe mood swings from Mrs. Salcedo over the past few months. Binasa niya ng malakas ang isang bahagi ng salaysay ni Maricel. Parang lagi siyang galit, laging may pinagdududahan. Sinabi pa niya sa akin na huwag kong pagkatiwalaan si Dante. Nag-aalala ako para sa kanya at sa mga bata. Bawat salita ay isang sampal sa mukha ni amihan. Si Maricel, ang kanyang matalik na kaibigan, ay ginamit laban sa kanya. Tumingin siya kay Dante. Nakayuko ito, umaarteng nasasaktan at nag-aalala. Ang perpektong imahe ng isang asawang nagmamalasakit, isang demonyo na nagbabalat kayong santo. Furthermore, pagpapatuloy ni Attorney Robles, we have a preliminary psychological evaluation from a respected psychiatrist, Dr. Alcaraz, suggesting that Mrs. Salcedo is exhibiting symptoms consistent with clinical depression and paranoid personality disorder. We believe she is currently unfit to have sole custody of the children. Nanginig ang mga kamay ni amihan sa ilalim ng mesa. Isang pekeng medical record. Mga kasinungalingan. Lahat ay planado. Ito ang sinasabi ni Dante na sisirain siya. Naramdaman niya ang marahang pagtapik ni Elias sa kanyang braso. Isang paalala, manatiling kalmado. Huminga siya ng malalim, pinigilan ang mga luhang nagbabadyang tumulo at tumingin ng diretso kay Dante. Sa halip na takot, ang nakita ni Dante sa kanyang mga mata ay isang tahimik na apoy ng paglaban. Bahagyang nagulat si Dante sa kanyang katatagan. Nang matapos magsalita si Attorney Robles, isang mapagmataas na katahimikan ang bumalot sa silid. Hinihintay nilang lahat na masira si amihan, na umiyak o magwala.
Ngunit nanatili siyang tahimik. Tumikhim si Elias. Dahan-dahan siyang tumayo. Your Honor? Simula niya. Ang boses ay kalmado ngunit may bigat. We appreciate the concern of Mr. Aguilar's camp for my client's well-being. Indeed, any wife who discovers her husband is having an affair with her own cousin would naturally be under severe emotional distress. Biglang nag-iba ang ekspresyon ni Dante. Nagkatinginan sila ni Attorney Robles. However, pagpapatuloy ni Elias, while my client's emotional state is being questioned, perhaps we should look at something more concrete, something less subjective. Naglakad siya patungo sa isang maliit na whiteboard sa gilid ng silid. Kumuha siya ng isang marker. Let's talk about Mr. Aguilar's financial activities, sabi ni Elias, habang isinusulat ang pangalang Aguilar Innovations. Objection, Your Honor. Mabilis na sabi ni Attorney Robles. This is a custody hearing, not a financial audit. And I argue, Your Honor, mahinahong tugon ni Elias, that Mr. Aguilar's financial integrity is directly relevant to his character and credibility, which are central to any custody case. His actions may be the very source of my client's distress. Pinayagan ng mediator na magpatuloy si Elias. Sa loob ng sumunod na 10 minuto, ipinakita ni Elias ang isang masterclass sa legal na sining. Gamit lamang ang whiteboard marker at ang mga dokumentong hawak niya, iginuhit niya ang isang malinaw na larawan ng pandaraya. Ipinakita niya ang regular na paglilipat ng pondo mula Aguilar Innovations papunta sa isang shell company. Isang kumpanyang tinatawag na Clara Estrella Holdings, sabi ni Elias, habang isinusulat ang pangalan sa board at gumuguhit ng isang linya mula rito papunta kay Dante. Isinunod sa pangalan ng pinsan ng iyong asawa, Mr. Aguilar. Coincidence? Namutla si Dante. Si Attorney Robles ay hindi na makapagsalita. Ang kanyang bibig ay bahagyang nakabukas. Hindi pa tapos si Elias. At saan napupunta ang pera, Your Honor? Sa mga mamahaling regalo, mga biyahe sa ibang bansa, at sa mga account ng mga taong, nagkataon lang, ay kasama sa komite na magpapasya sa isang malaking proyekto ng gobyerno kung saan kasali ang Aguilar Innovations. Isang nakabibinging katahimikan ang muling bumalot sa silid. Ang nangiti sa mukha ni Attorney Robles ay ganap nang nawala. Si Dante ay nakatitig kay Elias. Ang mga mata ay nanlilisik sa galit at pagkabigla. Hindi niya inaasahan ito. Ang inaasahan niya ay isang iyaking asawa, hindi isang matalas na abogadong may hawak na matibay na ebidensya ng krimen. Ang session ay natapos sa gitna ng kaguluhan. Ipinagpaliban ng mediator ang pagdinig, ngunit malinaw na kung sino ang nanalo sa unang round. Paglabas nila sa gusali, naramdaman ni Amihan ang sikat ng araw sa kanyang mukha sa unang pagkakataon na parang isang tunay na pag-asa. Ngumiti siya kay Elias. Salamat. Hindi pa tayo tapos, sagot ni Elias, ngunit may bahagyang ngiti rin sa kanyang mga labi. Ito ay simula pa lamang. Nagsimula silang maglakad sa sidewalk patungo sa paradahan. Si Amihan ay nakaramdam ng gaan ng loob na matagal na niyang hindi naramdaman. May pag-asa. May laban siya. Bigla, may narinig siyang malakas na ugong ng makina. Mula sa gilid ng kanyang mata, nakita niya ang isang itim na sasakyan na walang plaka, mabilis na humaharurot patungo sa kanilang direksyon, dire-diretso sa kanya. Nanigas siya sa kinatatayuan. Ang kanyang isip ay hindi makapagproseso ng nangyayari. Ang lahat ay tila bumagal. Amihan! Narinig niya ang sigaw ni Elias. Sa isang iglap, naramdaman niya ang isang malakas na tulak mula sa gilid. Tumalsik siya sa damuhan sa tabi ng sidewalk. Kasabay nito, narinig niya ang isang malakas na kalabog at ang tunog ng nabasag na salamin. Mabilis siyang lumingon. Ang puso niya ay halos lumabas sa kanyang dibdib. Nakita niya ang itim na sasakyan na mabilis na lumiko at nawala sa kalsada. At sa sahig, ilang metro mula sa kanya, nakahandusay si Elias, hindi gumagalaw,
Ang isang braso ay nasa isang anggulong hindi natural. Ang amoy ng antiseptic at ang nakakabinging katahimikan ng emergency room ang bumalot sa paligid ni Amihan. Nakaupo siya sa isang malamig na upuang metal sa labas ng cubicle kung saan ginagamot si Elias. Ang kanyang mga kamay ay magkadikit na tila nagdarasal. Ang bawat minutong lumilipas ay parang isang oras. Ang paulit-ulit na tumatakbo sa kanyang isipan ay ang imahe ni Elias na itinutulak siya palayo at ang tunog ng kalabog ng sasakyan. Kasalanan ko to, sabi ng isang boses sa kanyang isip. Dahil sa akin, napahamak siya. Pagkaraan ng tila walang katapusang paghihintay, lumabas ang isang doktor. Family of Mr. Montenegro? Mabilis na tumayo si Amihan. Ako po. Kasama niya. Kumusta po siya? He was lucky, sabi ng doktor. No major injuries, just a dislocated shoulder, some deep bruises, and lacerations on his arm. Naibalik na namin sa pwesto ang balikat niya. He'll be sore for a few weeks but he'll be fine. Pwede na siyang umuwi, but he needs to rest. Isang alon ng ginhawa ang bumuhos sa buong katawan ni Amihan na halos ikaluhod niya sa sobrang gaan. Salamat po, Doc. Maraming salamat. Nang payagan siyang pumasok sa cubicle, nakita niya si Elias na nakaupo sa gilid ng kama. Ang kaliwang braso nito ay nakasling at may benda sa kabilang braso kung saan ito nagasgasan. Ang buhok nito ay bahagyang magulo at may maliit na hiwa sa kanyang noo. Sa kabila ng lahat, nang makita siya nito, ang unang lumabas sa bibig nito ay, "Okay ka lang? Hindi ka nasaktan?" Umiling si Amihan, lumuluha. Ako dapat ang nagtatanong niyan sa'yo. Elias, patawarin mo ako. Dahil sa akin, huwag mong sisihin ang sarili mo, Amihan. Putol ni Elias sa kanya. Ang boses ay bahagyang pagod, ngunit matatag. Hindi ikaw ang nagmamaneho ng sasakyang yon. Sila. At ipinakita lang nila kung gaano sila kadesperado. Pinilit ni Amihan na mag-alok na ihatid siya pa uwi. Ngunit tumanggi si Elias. Ipinasundo na lang niya ang kanyang driver at iginiit na sa opisina siya nito ihatid. Maraming kailangang gawin. This changes everything, sabi nito. Walang nagawa si Amihan kundi ang sumama. Sa loob ng malawak at tahimik na opisina ni Elias, ang tensyon ay mas mabigat pa kaysa kanina. Umupo si Elias sa kanyang silya, bahagyang napangiwi sa sakit. Nagpresenta si Amihan na kumuha ng first aid kit para linisin ang maliit na sugat sa noo nito na hindi masyadong nabigyan ng pansin sa ospital. Habang marahan niyang nilalagyan ng gamot ang sugat gamit ang isang bulak, ang distansya sa pagitan nila ay biglang nawala. Napakalapit ng kanilang mga mukha. Naamoy niya ang banayad na amoy ng kanyang aftershave na may halong amoy ng gamot. Nakita niya ang maliliit na guhit sa gilid ng mga mata nito, mga guhit na nagpapakita ng pagod at sakit. Salamat, bulong ni Elias. Ang mga mata ay hindi bumibitiw sa pagkakatitig sa kanya. Iniligtas mo ang buhay ko, sagot ni Amihan. Ang boses ay halos hindi marinig. Wala to kumpara doon. Sa sandaling iyon, sa ilalim ng malamlam na ilaw ng desk lamp, ang pader na bakal na nakapalibot kay Elias ay tila ganap na gumuho. Ang abogadong laging seryoso at walang emosyon ay nawala. Ang nakikita ni Amihan ngayon ay isang lalaking nasasaktan, isang lalaking nagpakita ng kahinaan para protektahan siya. Noong nakita ko yung sasakyan na paparating sa'yo, nagsimulang magsalita si Elias. Ang boses ay mababa. May naalala ako. Hindi umimik si Amihan, hinayaan lang siyang magpatuloy. 5 taon na ang nakalipas. Sabi niya, ang tingin ay lumayo. Tila bumabalik sa isang masakit na nakaraan. Mayroon akong fiancé, si Isabella. Akala ko siya na. Buong tiwala ko, ibinigay ko sa kanya. Hindi lang ang puso ko,
kundi pati na rin ang mga sekreto ng propesyon ko. Pero ginamit niya lang ako. Niloko niya anak ko para sa kumpanyang pinagtatrabahuan niya. Itinaas niyang muli ang kanyang tingin kay amihan. Ang kumpanyang yon ay ang Stark Dynamics. Nanlaki ang mga mata ni amihan. Ang kalaban ni Dante sa bidding? Tumango si Elias. Nang malaman ko ang lahat, gumuho ang mundo ko. I promised myself I would never let emotion cloud my judgment again. I promised myself I would never trust anyone that way again until I met you. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa mata ni amihan, ngunit hindi ito luha ng kalungkutan, kundi ng isang emosyong hindi niya mapangalanan. Nakita ko sa iyo ang sakit na naramdaman ko noon, pagpapatuloy ni Elias. Pero nakita ko rin ang isang bagay na wala sa akin noon, ang tapang na lumaban hindi para sa sarili, kundi para sa mga anak mo. At habang pinapanood kitang maging matatag, sa gitna ng lahat ng paninira niya, hinangaan kita, amihan. Inabot niya ang kamay ni amihan gamit ang kanyang kamay na hindi nasaktan. Ang hawak niya ay mainit at marahan, kabaligtaran ng malamig at propesyonal na imahe niya. Ipaglalaban kita, amihan, sabi niya. Ang boses ay puno ng isang bagong determinasyon. Hindi lang bilang kliyente ko, ipaglalaban kita dahil ito ang tama at hindi ako papayag na saktan kanila. Sa sandaling iyon, ang sugat na halos kumitil sa kanyang buhay ay naging isang tulay na nag-ugnay sa kanilang dalawa. Ang sakit at pagtataksil na pareho nilang naranasan ay naging isang bigkis na mas matibay pa sa anumang legal na kontrata. Si amihan, sa unang pagkakataon, mula nang gumuho ang kanyang mundo, ay nakaramdam ng tunay na kapanatagan. Hindi na siya nag-iisa. Biglang tumunog ang telepono sa mesa ni Elias, marahas na pinuputol ang kanilang sandali. Sinagot ito ng kanyang associate na si Leo sa speakerphone. Boss, masamang balita, sabi ni Leo. Ang boses ay nagmamadali. Kakatawag lang ng bangko. Dante Aguilar just froze all their joint accounts. Pinadalhan niya ng notice ang bangko gamit ang isang peking medical certificate na nagsasabing mentally incapacitated si Mrs. Salcedo. Wala siyang access sa kahit anong pondo. Wala siyang kahit isang kusing. Binitiwan ni Elias ang kamay ni amihan. Ang malambot na ekspresyon sa kanyang mukha ay napalitan ng nanlilisik na galit. Tumingin siya kay amihan na ngayon ay napaupo sa silya. Ang mukha ay puno ng pagkagulat at kawalan ng pag-asa. Ang laban ay biglang umakyat sa isang bagong, mas maruming antas. Ang sumunod na mga araw ay tila isang masamang panaginip para kay amihan. Dahil sa pag-freeze ng kanilang mga account, pati ang mga credit card niya ay hindi na gumagana. Siya ay naging isang bilanggo sa sarili niyang tahanan. Umaasa na lang sa kakarampot na cash na natitira sa kanyang pitaka. Ang mas masakit, ipinagbawal ni Dante ang paglabas niya ng bahay ng walang kasama. Naglagay ito ng bagong driver at security guard, hindi para sa kanyang proteksyon, kundi para bantayan ang bawat kilos niya. Para sa kapakanan mo ito, mahal, sabi ni Dante sa kanya isang umaga, na may peking pag-aalala sa boses. Delikado na ngayon, baka mapano ka at ayokong mag-alala ang mga bata. Ang tunay na mensahe ay malinaw. Kontrolado kita. Pinanatili ni amihan ang kanyang katatagan, lihim na nakikipag-ugnayan kay Elias sa pamamagitan ng isang lumang prepaid phone na binili para sa kanya ng kanyang pinagkakatiwalaang kasambahay. Ngunit ang bawat araw na lumilipas, ramdam niya ang paghigpit ng hawla sa kanyang paligid. Isang hapon, habang naglalaro ang mga bata sa sala, dumating si Clara nang hindi inaasahan. Ate Ami, kamusta na? Bati nito na may dalang isang kahon ng mamahaling cake. Tila walang alam sa nangyaring aksidente sa labas ng korte. Anong ginagawa mo rito? Malamig na tanong ni amihan, hinarangan ng daan nito. Ngumiti si Clara, isang ngiting nakakaloko. Dadalawin ko lang ang mga pamangkin ko.
At ikaw, nabalitaan ko ang nangyari kay Attorney Montenegro. Nakakatakot, di ba? Ang dami na talagang masasamang tao sa mundo. Ang paraan ng pagkakasabi niya noon, ang diin sa salitang masasamang tao, ay isang direktang insulto. Umalis ka na, Clara, mariing sabi ni amihan. Hindi ka welcome dito. Bakit ate? Takot ka ba? Lumapit si Clara. Ang boses ay naging isang mapanganib na bulong. Takot ka bang malaman ng lahat na ikaw ang may kasalanan? Kung hindi dahil sa'yo, hindi sana nasaktan ang abogado mo. Kung hindi dahil sa katigasan ng ulo mo, sana ay tahimik pa rin ang buhay natin. Tumingin si Clara sa mga bata, na ngayon ay nakatingin sa kanila, nagtataka. Kawawa naman ang mga bata. Ang nanay nila, imbes na alagaan sila, nakikipag-away pa. Alam mo ate, sabi ni Kuya Dante, baka nga kailangan mo na ng tulong. Baka napapagod ka na. Baka mas mabuti kung magpahinga ka muna. Ang bawat salita ni Clara ay isang karayom na tumutusok sa pinakamasakit na bahagi ng puso ni amihan. Ang pagiging ina niya, ang kanyang katinuan. Huwag mong isali ang mga anak ko dito. Sigaw ni amihan. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong sala. Bakit? Natatakot ka bang makita nila ang tunay mong kulay? Patuloy na pangaasar ni Clara. Hindi na napigilan ni amihan ang sarili. Ang galit, ang frustration, ang sakit, lahat ay sumabog. Dinampot niya ang isang plorera sa mesang nasa tabi niya at ibinato ito sa pader. Malayo kay Clara, ngunit sapat na para magkalat ng bubog sa sahig. Sinabi kong umalis ka na. Biglang nagbago ang ekspresyon ni Clara. Mula sa pagiging mapang-asar, ito ay naging isang hitsura ng pekeng takot. Napasigaw ito na parang nasasaktan. Ate, huwag! Tulong! At sa tamang-tamang sandali, lumabas si Dante mula sa kanyang study. Hawak ang kanyang telepono. Ang camera ay nakarecord. Nakita ni amihan ang lahat. Ang setup, ang bitag. Huli na ang lahat. Ang nakuha sa video ay isang perpektong eksena para sa kanilang kaso. Si Clara, na mukhang takot na takot, ang mga bata na umiiyak sa isang sulok, ang nagkalat na bubog, at si amihan na nakatayo sa gitna. Ang mukha ay puno ng galit. Mukhang isang babaeng wala sa sarili at marahas. Kinabukasan, ang pinakakinatatakutan niya ay nangyari. Dumating ang mga opisyal mula sa Department of Social Welfare kasama ang 2 pulis. May dala silang temporary protection order at isang emergency court order na nagbibigay ng pansamantalang kustodya kay Dante, base sa mapanganib na kilos na ipinakita ni amihan. Mrs. Salcedo, kailangan niyo na pong umalis sa pamamahay na ito, sabi ng isang social worker. Ang boses ay puno ng profesional na awa. Hindi, mga anak ko, sigaw ni amihan. Sinusubukang lumapit sa kanyang mga anak na umiiyak at yumayakap sa yaya. Mama, don't go. Sigaw ng kanyang panganay. Pinigilan siya ng mga pulis. Hinawakan siya ni Dante sa braso. Ang muka ay puno ng huwad na kalungkutan. Para sa ikabubuti mo rin ito, Ami. Magpagaling ka. Kinaladkad siya palabas ng sarili niyang bahay. Ang tahanang binuo niya. Ang paraisong naging impyerno niya. Wala siyang dalang kahit ano, maliban sa damit na suot niya at sa lumang prepaid phone sa kanyang bulsa. Nang makalabas siya sa gate, bumungos ang malakas na ulan na tila nakikidalamhati sa kanyang sinapit. Basang-basa, walang pera, walang matutuluyan, at higit sa lahat, walang mga anak. Ito na ang sinabi ni Dante na gagawin niya. Tinupad niya ang kanyang banta. Lahat ay nawala. Napaluhod si amihan sa gitna ng kalsada, sa ilalim ng malakas na ulan, at doon, sa wakas, ay sumigaw siya. Isang sigaw ng sukdulang sakit, ng kawalan ng pag-asa, ng isang pusong ganap na nadurog. Ilang sandali pa,
Isang pamilyar na sasakyan ang huminto sa kanyang harapan. Bumukas ang pinto. Si Elias. Ang braso ay nakasling pa rin, ngunit ang mga mata ay puno ng determinasyon. Bumaba siya ng sasakyan na may dalang payong. Hindi alintana ang ulan. Lumapit siya kay amihan. Hinubad ang kanyang Amerikana at ipinatong ito sa nanginginig na balikat ng babae. Pagkatapos, niyakap niya ito. Hindi pa ito tapos. Bulong ni Elias sa gitna ng ulan. Ang boses ay matatag. Hindi pa tayo talo. Sa bisig ng nag-iisang taong kakampi niya, umiyak si amihan hanggang sa maubos ang kanyang luha. Habang ang madilim na gabi ay bumabalot sa kanilang dalawa. Ngunit sa opisina ni Elias, habang paulit-ulit niyang pinapanood ang video na ipinadala ng kampo ni Dante bilang ebidensya, may napansin siyang isang maliit, halos hindi makitang detalye sa salamin na nasa likuran ni amihan. Sa eksaktong sandali na ibinato ni amihan ang florera, sa refleksyon sa salamin, nakita niya ito, isang mabilis na ngiti ng tagumpay sa mga labi ni Clara. Bago ito umarteng takot na takot. Isang maliit na detalye, isang maliit na siwang sa kanilang perpektong kasinungalingan. At para kay Elias, iyon ay sapat na. Ang maliit na ngiti sa refleksyon sa salamin. Para sa ibang tao, ito ay isang detalyeng madaling palampasin. Ngunit para kay Elias Montenegro, ito ang naging susi na nagbukas ng huling pinto sa madilim na labyrinth ng kasinungalingan ni Dante at Clara. Habang si amihan ay pansamantalang nanunuluyan sa isang maliit na condo unit na pag-aari ng law firm, si Elias at ang kanyang team ay nagtrabaho ng walang tigil na tila mga asong hinahabol ang isang mailap na biktima. Hindi na ito tungkol kay Dante, sabi ni Elias sa kanyang team, habang nakaturo ang kanyang daliri sa naka-freeze na imahe ng nangiti ni Clara sa isang malaking monitor. Dante is just a pawn. He's an arrogant, greedy pawn, but a pawn nonetheless. The queen in this game is her. Itinuon nila ang lahat ng kanilang lakas at yaman sa paghuhukay sa bawat detalye ng buhay ni Clara Del Mar. Ang kanyang mga bank account, ang kanyang mga social media, ang kanyang mga dating trabaho, ang kanyang mga nakaraang relasyon. Sa una, tila malinis ang lahat. Isang simpleng babae mula sa probinsya na sinuwerte sa syudad. Ngunit alam ni Elias na ang pinakamagagaling na manloloko ay ang mga mukhang pinaka-inosente. Ang unang breakthrough ay nagmula sa isang impormante sa loob ng Stark Dynamics. Isang disgruntled na empleyado na natanggal sa trabaho dahil kay Isabella, ang dating kasintahan ni Elias. Ayon sa impormante, si Clara ay madalas na nakikitang pumapasok sa opisina ni Isabella tuwing gabi, kahit wala na sa oras ng trabaho. She wasn't just a mistress playing a long con, paliwanag ni Elias kay amihan sa telepono, habang ang babae ay nasa kabilang linya. Ang boses ay puno pa rin ng kalungkutan, ngunit may bagong determinasyon. She's an industrial spy. She used Dante's affection and greed to gain access to Aguilar Innovations. She fed him lies about their future together, all while selling his company's secrets to the highest bidder. Ngunit kailangan nila ng isang ebidensyang hindi maikakaila. Isang smoking gun. Ang pagkakataon ay dumating sa anyo ng isang charity ball na dinaluhan ng lahat ng bigating pangalan sa mundo ng negosyo. Kabilang na si Dante, Clara, at ang CEO ng Stark Dynamics, si Mr. Velasco. Alam ni Elias na ito ang perpektong lugar para maganap ang isang palitan. Nag-hire siya ng isang team ng mga professional, kabilang ang isang dating intelligence agent, para magtanim ng isang maliit na listening device sa paboritong restaurant kung saan sila madalas mag-usap pagkatapos ng mga event. 3 araw silang naghintay. 3 araw ng panalangin at pag-aabang. At sa wakas, pumasok ang huli. Sa isang secured na conference room, pinakinggan ni Elias, amihan, at ng kanilang team ang isang audio recording na magpapabago sa lahat.
Ang tunog ay malinaw. The final bid presentation is tomorrow, Clara. Sabi ng boses ni Mr. Velasco. Are you sure the data you gave us is accurate? 100%? Sagot ng boses ni Clara. May halong pagmamayabang. Dante is a fool. He thinks I'm doing all this for our love. Ibinigay niya sa akin ang lahat ng access na kailangan ko. Bukas, pagkatapos niyang magpresenta, ang Stark Dynamics ang magpepresenta ng halos kaparehong proposal pero mas mababa ng 10% ang presyo. The government contract is as good as yours. Narinig ni Amihan ang sarili niyang pangalan. What about his wife? Tanong ni Velasco. The lawyer she hired is causing some noise. Isang tawa ang naririnig mula kay Clara, isang tawang malamig, at walang kaluluwa. Amihan is a nobody, and her lawyer is just a bitter ex-boyfriend of our dear Isabella. We've handled them. Si Dante na lang ang problema. Once the contract is awarded to you, and his company's stock plummets, he'll be useless. At kapag naging inutil na siya, madali na lang siyang alisin sa eksena. Napatakip si Amihan sa kanyang bibig, nanginginig. Ang pinsan na tinuring niyang kapatid ay hindi lang siya niloko. Binalak din nitong sirain at marahil ay ipahamak ang lalaking sinasabi nitong mahal nito. We got her? Bulong ni Leo, ang associate ni Elias. We got them all. Isang ngiti ng tagumpay ang sumilay sa mga labi ni Elias. Hindi lang natin siya nakuha. Nakuha natin ang buong kaharian niya. Kinabukasan ang araw ng huling pagdinig sa korte. Nang dumating si Amihan sa korte, kasama si Elias, siya ay ibang babae na. Wala na ang takot sa kanyang mga mata. Wala na ang pag-aalinlangan. Ang kanyang suot ay isang simpleng itim na bestida, ngunit dala niya ito ng may dignidad at lakas. Ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod. Ang kanyang mukha ay kalmado. Siya ay isang reyna na handang bawiin ang kanyang trono. Sa hallway, nakasalubong nila sina Dante at Clara, kasama si Attorney Robles. Si Clara, na nakasuot ng isang mamahaling puting damit, ay ngumiti ng mapanuya. Enjoy your last day of freedom, Ami, sabi nito. Sapat na para marinig lang nilang dalawa. I hope you find a good institution. I hear they have great facilities for people like you. Tinitigan siya ni Amihan ng diretso sa mata at sa unang pagkakataon, nakita ni Clara ang isang bagay na hindi niya inaasahan. Hindi takot, kundi awa. Ngumiti si Amihan. Isang nangiting totoo at puno ng kahulugan. Ikaw din, Clara, sagot niya. Nawala ang nangiti sa mukha ni Clara. Pumasok sila sa courtroom. Nagsimula ang sesyon. Buong kumpiyansang tumayo si Attorney Robles. We are here today to prove once and for all that Mrs. Salcedo is a danger to her own children and is unfit to be a mother. Deklara niya sa hukom. Nang siya na ang tinawag, dahan-dahang tumayo si Elias. Ang braso ay wala na sa sling, ngunit halata pa rin ang bahagyang paninigas. Ngumiti siya ng bahagya sa hukom. Your Honor, sabi niya. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa tahimik na silid. We are here to prove much more than that. Nagsimula ang paglilitis tulad ng inaasahan. Iprinesenta ni Attorney Robles ang video ng pagwawala ni Amihan. Buong drama niyang inilarawan ang panganib na idinudulot nito sa mga bata. Si Dante, sa witness stand, ay isang perpektong aktor. Lumuluha habang ikinukwento kung paano niya mahal na mahal ang kanyang asawa, ngunit mas mahal niya ang kaligtasan ng kanilang mga anak. Nang si Elias na ang tumayo para mag-cross-examine, ang buong courtroom ay nakatutok. Mr. Aguilar, simula ni Elias, mahal na mahal mo raw ang iyong asawa? Sobra po, sagot ni Dante. Kaya mo ba siyang lokohin kasama ang kanyang sariling pinsan? Objection! Sigaw ni Robles. Sustained! Stick to the video, counsel, sabi ng hukom. Ngumiti si Elias. Willingly, Your Honor.
Ipinplay niyang muli ang video sa isang malaking screen, ngunit sa pagkakataong ito, naka-zoom in ito sa salamin sa likuran. Ipinatigil niya ito sa eksaktong sandali kung saan nakangiti si Clara. Mr. Aguilar, can you explain this expression on Miss Delmar's face? Ito ba ang itsura ng isang taong natatakot? Natigilan si Dante. Ang buong courtroom ay bumulong, ngunit iyon ay panimula pa lamang. Isa-isang iprinesenta ni Elias ang mga ebidensya. Ang mga bank statement ng Clara Estrella Holdings, ang mga testimonya mula sa mga empleyado ng Aguilar Innovations, ang mga records ng pagpupulong ni Clara sa mga opisyal ng Stark Dynamics. Bawat piraso ng ebidensya ay isang pako sa kabaong ng kanilang mga kasinungalingan. Si Dante ay namutla, habang si Clara ay nagsimulang magpakita ng kaba. At pagkatapos, dumating ang huling alas, ang huling lihim ni Clara. Your Honor, sabi ni Elias, mayroon po kaming isang huling ebidensya, isang audio recording ng isang pag-uusap sa pagitan ni Miss Clara Del Mar at ng CEO ng Stark Dynamics, si Mr. Ricardo Velasco. Nagsumite si Attorney Robles ng sunod-sunod na objection, ngunit huli na ang lahat. Pinayagan ng hukom na iparinig ang recording. Ang boses ni Clara, malinaw at walang duda, ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Dante is a fool. He thinks I'm doing all this for our love. Kapag naging inutil na siya, madali na lang siyang alisin sa eksena. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa courtroom. Ang lahat ng mga mata ay napunta kay Clara, na ngayon ay kasing puti ng kanyang bestida. Ngunit ang pinakamatinding reaksyon ay nagmula kay Dante. Dahan-dahan siyang lumingon kay Clara, ang kanyang mukha ay isang maskara ng kawalan ng paniniwala, na unti-unting napalitan ng dalisay na galit. Ang babaeng pinagkatiwalaan niya, ang babaeng ipinagpalit niya sa kanyang pamilya, ay isa palang ahas na handa siyang tuklawin anumang oras. Siya ay hindi kasabwat. Siya ay isa ring biktima ng kasakiman nito. Sa sandaling iyon, ang lahat ng pag-arte ni Dante ay gumuho. Sinungaling. Sigaw niya akmang susugurin si Clara bago siya napigilan ng mga gwardiya. Ginamit mo lang ako. Naging isang sirko ang courtroom. Sa gitna ng kaguluhan, isang babae lang ang nanatiling kalmado. Si Amihan. Nakaupo siya roon, pinapanood ang pagguho ng mundo ng mga taong sumira sa kanya, hindi na may galit, kundi may isang uri ng mapait na kaluwagan. Ang desisyon ng hukom ay mabilis at walang kinikilingan. Ibinasura ang lahat ng akusasyon laban kay Amihan. Ibinigay sa kanya ang nag-iisang kustodya ng mga bata at ang karampatang bahagi ng kanilang mga ari-arian. At higit sa lahat, inirekomenda ng hukom sa piskalya na magsampa ng kasong kriminal laban kina Dante Aguilar at Clara Del Mar para sa corporate espionage, fraud at bribery. Habang inilalabas ng mga pulis sina Dante at Clara na ngayon ay nag-aaway at nagsisisihan, nagtama ang mga mata ni Amihan at Dante sa huling pagkakataon. Sa mga mata ni Dante, nakita niya ang pagsisisi, hindi para sa panloloko, kundi para sa pagpapahuli. Sa mga mata ni Amihan, wala nang nakita si Dante. Isang blangkong tingin na parang tumitingin sa isang estranghero. Nang matapos ang lahat, sa labas ng courtroom, sinalubong si Amihan ng kanyang mga anak na sabik na tumakbo at yumakap sa kanya. Mama, we missed you! Yinakap niya sila ng mahigpit, nilanghap ang kanilang amoy at umiyak. Ngunit sa pagkakataong ito ay mga luha ng tagumpay at kaligayahan. Hindi na tayo magkakahiwalay, bulong niya. Promise. Lumipas ang ilang buwan. Ang Aguilar Innovations ay bumagsak at binili ng ibang kumpanya. Sina Dante at Clara ay nahaharap sa mahabang pagkakakulong. Nagsimula si Amihan ng isang bagong buhay. Gamit ang perang nakuha niya, binuksan niya ang isang maliit, ngunit magandang panaderya na tinawag niyang Liwayway. Simbolo ng bagong umaga. Isang hapon, habang nag-aayos siya ng mga tinapay sa estante, isang pamilyar na anino
Ang pumasok sa kanyang tindahan, si Elias. Wala nang sling sa braso at ang kanyang nangiti ay hindi napilit. May dala siyang 2 tasa ng kape. "From Kapihan Pag-asa," sabi niya. Iniabot ang isa kay Amihan. "Salamat," sabi ni Amihan. Tinanggap ang kape. Nag-usap sila tungkol sa mga simpleng bagay. Ang panahon, ang negosyo, ang mga bata. Wala ng kaso, wala ng tensyon. 2 taong pinagtagpo ng isang unos, ngunit nakahanap ng kapayapaan pagkatapos. "So ano ang susunod na kabanata para sa'yo, Amihan?" Tanong ni Elias. Ang mga mata ay may kislap. Tumingin si Amihan sa paligid ng kanyang maliit na tindahan, sa amoy ng bagong lutong tinapay, sa sikat ng araw na pumapasok sa bintana. Ngumiti siya, isang ngiting totoo at nagmumula sa puso. "I'm ready to start a new chapter," sabi niya, habang nakatingin ng diretso sa mga mata ni Elias. "Handa na ako." Sa pagtatapos ng ating kwento, nahanap ni Amihan ang katarungan, ngunit higit pa roon, nahanap niya ang kanyang sarili. Natutunan niyang ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa pagtitiis sa isang pag-ibig na nakakasakit, kundi sa tapang na lisanin ito at buuin muli ang sarili mula sa mga durog na piraso. Ang pagtataksil ay isang malalim na sugat, ngunit maaari rin itong maging isang pinto patungo sa isang bagong simula, isang bagong pag-asa, at isang pag-ibig na mas totoo at karapat-dapat. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay sa kwento ni Amihan at Elias. Sana po ay nabigyan namin kayo ng inspirasyon at mga aral na maaari ninyong baunin sa inyong buhay. Ano po ang masasabi ninyo sa ating kwento? At anong uri naman ng kwento ang gusto ninyong mapakinggan sa susunod? I-comment nyo lang po sa ibaba at sisikapin naming pagbigyan ng inyong mga hiling. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan, at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli. Sweet Kilig PH.